Yun, papakinggan natin to guys. Ipaparinig ko sa inyo yung attorney ni Sara na yung anak ni Panelo. In-interview kanina lang, alas 6 mga 5:30. Eto, i-share ko sa inyo. Wait lang. Sana hindi pa binubura. I-share ko sa inyo saglit. Wait lang. Sinare ko sa wall ko eh. Kaso kwanto. Nakakuan kasi sila kanina, naka-live. DZRH yata yun. DZRH kung di ako nagkakamali. So, again sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo, Mabsat. Good evening na. Ito to, nandito. Okay. Ito na, Mabsat. Here we go. Washing paint. May double tanggaling formula. Tanggal. Incorporate. Lakyan natin. PRH member. Pakinggan natin. Humarap sa Kongreso. Ito. Akusasyon laban kay Vice President Sara Narinig Duterte ba? pinanindigan. Controversial na 125 million pesos confidential funds ng OVP. 24 hours lang na-dispose at hindi 11 araw Oo nga. ayon kay Madriaga. Malacanang nananatiling Yung 11 days in reality according kay Ramil Madriaga, less than 24 hours ko lang na-dispose yung alam ko may bagong pasabog na naman si Madriaga eh. tawang naman sa mongkahing tapyasan at alisin ang excise tax sa diesel at gasolina. Dala 26 na mamabatas iniimbestigahan ng ombudsman dahil sa infrastructure anomalies. Deadline. Sa Fast forward. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Sa pangalan ni Ms. Omis, Fast forward. iginiit ni House Committee on Justice Chairperson Jervin Luistro na hindi fishing expedition ang ginagawa nilang impeachment hearing at hindi rin ito pag-agaw sa kapangyarihan ng Senado. Sa kanyang opening speech sa pagpapatuloy Fast forward. Hawak natin ang beat. Okay na yan. Mahaba yung opening. Kayo po ba ay pipirma ng bank waiver para ho mabuksan ng lahat ng relevant bodies katulad ng komiting ito, katulad po ng Akala nyo, ang tapang, no? Samantalang si Digong, si Sara, takot at takot pumirma ng waiver. Si Madriaga, go! Sige, silipin niyo yung bangko ko. At makikita nyo kung sino-sino ang mga nagpadala sa akin. Makikita kung sino yung mga nagpadala o kung sino yung mga kanino galing yung mga naipadalang milyon-milyon na binanggit niya kanina. Diyos ko, Lord Rudy. Tuloy. Senate Impeachment Court at ng iba pang mga Puntahan natin yung si Michael Poe. Riaga, sinabi pa ng naturang pintor na siya ay hindi taga Laguna, kundi siya ay taga Davao. Ayon sa nasabing Fast forward. manaan sa loob ng isang buwan. At sa Teka lang. Asa na si Atty. Sa... Ako po si Josa Cruzat. Henry Urig. Ang tagal naman ni attorney. Kami forever. May forever pa. May kalat. It's Fast forward. Ay, sa kalagitnaan natin to ah. Teka lang ah. Sa pamahalaan, politika, ekonomi. Buong live kasi to guys na na-share. Madriaga na nakakulong sa Kambagong Diwa dahil sa kasuhong Ayan. Tata. Okay na. akusasyon po, laban sa akusasyon po ni Ramil Madriaga. Nasa linya natin si Atty. Paulo Panelo. Ayan Ito po na. yung abogado ni Vice Ito yung anak ni Sal Panelo, mga kakabsat. Okay, papasukin ng anak ni President Sal Sara Panelo. Duterte laban doon sa mga akusasyon po ni Madriaga sa pangalawang Pangulo. Atty. Paulo, magandang hapon sa inyo, si Henry Uri po. Magandang hapon, Henry. Salamat ulit sa pag-imbita mo. Kayo palagi ko nanonood kayo kanina doon sa hearing at yung ano bang pwedeng itawag nila? Sige, tawagin na nating inquiry dahil yun ang gustong ipatawag po ng House. Tawa-tawa Habang siya, kayo oh. nanonood, kukunin ko muna ang inyong emosyon at isip bilang tao. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi kayo makakaramdam ng kung anumang pintig ng inyong damdamin. Well, medyo halo-halo. Una, medyo natatawa ka na lang kasi alam mo yung katotohanan bilang abogado ni VP Sara na Wow, alam daw niya katotohanan. nakakita ng mga ebidensya. Natatawa si Atty. Panelo kasi alam daw niya yung katotohanan. Kung alam niyo pala katotohanan at nagsisinungaling itong si Madriaga, dapat sinupalpal niyo na doon. Di ba? Nako naman. Sige tuloy. Ang linatag namin laban sa kanya, nakausap lahat ng mga testigo na sumuporta doon sa mga sinasabi ni VP Sara na hindi sila magkakilala, never silang nagkaroon ng personal or professional relationship. So medyo katawa-tawa kasi alam ko yung totoo. Apo. Di ba? Number two, nakakabilib din kasi parang produkto ito ng imahinasyon eh. So
Medyo Wow, nakakabilib ang din galing. na grabe May itong mas taong to daw. na na-invento niya lahat yon. Meron ding halong inis kasi kahit na Guys, sa dami ng ebidensyang pinakita niya kanina, 'di ba? Yung mga annexes, may video pa. Hindi talaga sila magkakilala ni Sarah, mga kabsat. Diyos ko Lord. nakita na namin sa perjury complaint na yung 340 pages na yon, O yan, sinisigit niya yung perjury complaint. Ay, ang pinag-uusapan dyan, impeachment, hindi yung sinampan yung kaso na ginawa niyo siya ng kaso. Diyos ko Lord. na punong-puno ng ebidensya na nagpapatunay na nagsisinungaling si O ngayon, punong-puno ng ebidensya, nagpapatunay na talagang itong si Madriaga ay sinungaling. Napatunayan na ba? Napatunayan na ba? Anak ka talaga ng Panelo talaga, oo. Parang Marcoleta din, no? Marcoleta Jr. at Panelo Jr. Diyos ko po, Rudy. Sige, tuloy. Alam nyo, ang katapat lang nito, si, Attorney Falsis, sinupalpal niya yung tatay nito, eh. Si Sal Panelo. Hindi nakapalag, Diyos ko, Lord. Madriaga Oh. na siya namang sinumite nila Attorney Poa at ng Fortuna Arbasa kasama ng answer ad cautelam sa House Justice Committee. Oh. Nangangahulugan na alam nila kung ano yung mga ebidensya namin laban kay Madriaga, pinag-aksayahan pa rin ng panahon tong si Madriaga. Oh. Wow! So, alam daw ng Kamara, mabsat, no, yung mga sinabit nila tungkol kay Madriaga. Tapos ngayon, bakit pa daw pinayagan na mag-testify itong si Madriaga? Alam naman, hindi naman credible. Na lagi sinasabi ni Marcoleta din kanina. Diyos ko Lord. Imbis na, Oh. diba, nakita na nila na wala namang katuturan tong testimonyang ito. Wala nang Isa na- katuturan. Nagulat ka tayo, di ba? Pati ka kayo, di ba? Yung 11 days, naging 24 hours. Eh di wow! Wala palang katuturan eh. Bakit takot na takot kayong humarap? Bakit hindi nyo kayang makipagsabayan? Nasaan yung bloodbath? Bakit takot na takot kayong humarap kanina sa hearing? Anak ng kamote. Oo, sige tuloy. Sa ibang bagay na lang sila nag-focus. Apo. Katulad nung mga problemang kinakaharap natin na mas importante kaysa dito. Linawin ko lamang yung binanggit nyo kayo ay nabilib din. Pakipaliwanag ninyo. Ano ba yung pag sinabi ninyong kayo ay nabilib din? Nabilib. Oh, nabilib kasi incredible yung storya, 'di ba? Parang sabi ko nga sa statement ko kaninang umaga kasi yung lalo na yung mga kwento niya about si dating Pangulong Duterte Oh. na meron daw term sharing agreement with BBM na kesyo bababa daw si BBM ng 2025 at kung hindi mangyari yon merong mga planong assassination or ouster. 'Di ba hindi talaga kapani-paniwala pero Ay, di daw kapani-paniwala, mga kapsat. Sino ang naniniwala sa sinasabi ni Ramil Madriaga, yung mga ginawa niyang, yung pinaka-latest niyang affidavit, mga kapsat, na merong usapan sila ni Digong tsaka ni Madriaga. Si Digong ang kausap, na ganito ang mangyari, no? 2 years muna or sabi mga 3 years si BBM or 2 years, 2025, no? Tapos gagawa sila na i-step down si BBM, ang papalit si Sara. Pag hindi papayag si BBM, alam na this, yun yung binanggit. Merong assassination, may lalasunin, kung ano pa yung sinabi doon ni Madriaga. Ang tanong, naniniwala ba kayo dyan sa sinasabi ni Madriaga? Dahil according dito, hindi daw sila naniniwala dyan. Hindi daw kapani-paniwala. Bakit daw hindi kapani-paniwala? Paano ba naman daw kasi sinungaling daw si Madriaga? Di wow. Ay, Diyos ko Lord, Rudy. Naku pa, isip niya pa yon. Naisip Anong ibig Madriaga. So sabi ko nga kanina umaga, sa palagi naming sinasabi na pagka pinatestify niyo yan, ang papatunayan lang yan is wala siyang kredibilidad at walang katuturan yung mga sinasabi niya. So, kahapon pa lang linabas niya na yung wala palang katuturan, pero bakit affected kayo? Wala palang katuturan, bakit affected kayo? Bakit duwag kayo? Ayaw niyong humarap? Bloodbath? O diba dapat that is the perfect time kanina sana na sinupalpal nyo si Madriaga ang kasinungalingan niya. Pero wala kayo. Tapos ngayon, inibita kayo ma-interview na sa isang teleradyo, tapos magngangaw kayo. Anak ng kamote. Doon kayo sa proper forum. Anak ng kamote. Patawa ito talaga. Goodness talaga. Sige tuloy. yung handwritten note niya na sinasabi nga doon yung kwento about itong term sharing agreement with BBM at kung ano-ano pa. Sabi ko,
bago pa man siya nagsalita sa House Justice Committee, nagawa niya na yung sinasabi kong mangyayari, which is papatunayan niya sa tao na wala siyang kredibilidad. Kasi hindi ka panipaniwala ng mga sinasabi. Ano daw? Bago siya humarap sa hearing, napatunayan niya nang wala siyang kredibilidad. Sino? Di wala ngang kumontra eh. May kumontra man si Marcoleta pero wala na si Madriaga. Bumalik na sa kulungan. Di ba? Sino ang nag-discredit sa kanya? Sinong walang... Ano daw? Isa pa nga. Tingnan nyo ha. Oh. Kredibilidad at walang katuturan yung mga sinasabi niya. Oh. So, kahapon pa lang, linabas niya na yung handwritten note niya na, na sinasabi nga doon yung kwento about itong term sharing agreement with BBM at kung ano-ano pa. Sabi ko, bago pa man siya nagsalita sa House Justice Committee, Bago pa siya magsalita sa House Justice Committee, nagawa niya na yung sinasabi kong mangyayari, which is papatunayan niya sa tao na wala siyang kredibilidad. ano daw? Putragis attorney ba to? Sino nagpatunay na walang kredibilidad si Madriaga? Meron ba? Ay, hindi ko yata napanood yun kanina mga kakabsat. Diyos ko Lord Rudy. Hindi ko yata napanood yun ah. Iba yata napanood ko mga kakabsat. Diyos ko Lord. Meron ba? Meron bang nag-discredit kay Madriaga? Meron ba? Ay, Diyos ko Lord. Naku po, Rudy. Kasi hindi ka panipaniwala ng mga sinasabi niya. So, ang inyong ibig sabihin, napabilib kayo sa paghahabi ng kasinungalingan? Ganun ba yun? Oo, kasi ibang klaseng linalang lang ang mga kayang magsinungaling ng ganun kagaling. Para sa akin, dito pambihira yung talento na yan na mag-invento ka ng kwento na napakahaba. Diba? Tapos, Henry, kaninang umaga or kaninang hapon, habang nagte-testify si Ramil Madriaga, nauna na po namin nasabi, diba, na nakakabilib naman, napaka-incredible na itong si Ramil Madriaga, lahat ng mga dating paratang ni Senator Antonio Trillanes, siya pala ang nakakaalam ng lahat ng yon, diba? Kasi sinabi niya, tumatanggap sila ng pera sa Pogo Money, sa drug trade, tapos itong pati yung kay magnetic lifters ni Vance Carpio, sinama niya. Tapos kanina, dinugtong niya pa yung Farmally. Talaga namang napakagaling nitong testigo na to na nasa kanya na ang lahat, di ba? Kaya yun, nakakabilib. Nakakabilib. Wow, bilib na bilib si Atty. Kung mayroong bibigyan ko sa inyong pagkakataon. Kung mayroong kayong gustong kung papayagan kayo o pinapayagan kayo naman, hindi naman ito regular na korte, ito naman ay clarificatory hearing lamang. Pero to clarify naman your side, ano yung mga gusto rin ninyong i-clarify na lumabas po sa pagdinig mula sa bibig ni Madriaga na gusto rin naman ninyong bigyan ng punto at paglilinaw? Meron ba? Gustong bigyan ng punto at paglilinaw. Yung sinasabi... Talaga isipin pa lang niya, meron ba kayo gustong linawin? Sa mga sinasabi niya kung meron nga bang katotohanan or ano? Hindi, kasi para sa akin, nang nangyari kanina, di ba, naglabas siya ng supplemental affidavit. Na mas mahaba pa doon sa original affidavit. Ngayon, ang napuna namin doon, unang-una is lahat ng ebidensya na tinukoy namin doon sa perjury complaint na nagpapatunay na nagsisinungaling siya, iniwasan niya. Hindi niya in-address. Iniwasan niya? Yung alin? Bakit? Ano pa yung hearing kanina? Sa perjury case na sinampa nyo? O sa impeachment? Mga tragis talaga to. Mga kamsat, manang-mana rito sa tatay niya. Wala kang kamote, mga kamsat. Ulitin natin. Tingnan nyo, ano sabi niya? Ano ba nangyaring hearing kanina? Hearing tungkol sa impeachment, di ba, ni Sara. Ngayon, sinasabi niya, wala naman daw siyang sinabi doon sa perjury case niya. Anong connect nun? Diyos ko po. Mahaba pa doon sa original affidavit. Tingnan nyo. Ngayon, ang napuna namin doon, unang-una is lahat ng ebidensya. Lahat daw ng ebidensya na tinukoy namin. Lahat ng ebidensya na tinukoy daw nila, mga kakabsat. Saan? Doon sa perjury complaint. Sa perjury complaint. Bakit? Perjury complaint ba yung hearing kanina? Makwan, Mintik? Sir Leonardo? Perjury complaint ba yung hinihiring kanina? Alak ng kamoting to. Panelo nga talaga to. Parang Marcoleta din, Diyos ko Lord. Para sa akin, ang nangyari kanina, di ba, naglabas siya ng supplemental affidavit. Na mas mahaba pa doon sa original affidavit. Ngayon, ang napuna namin doon, unang-una is
lahat ng ebidensya na tinukoy namin doon sa perjury complaint na nagpapatunay na nagsisinungaling siya, Wow. Lahat daw ng mga sinabi nila ng mga na nagpapatunay ba? Bakit? Napatunayan nyo na ba? May napatunayan na ba kayo? Ongoing pa lang yung kaso Hindi pa siya guilty. Para sa inyo, napatunayan nyo na alin. Diyos ko po, Rudy. At saka in the first place, bakit yung perjury case ang pinag-uusapan nyo dyan? Bakit mo sinisingit yung perjury case? Samantalang impeachment, yung pinag-uusapan dyan. Magkaiba yun. Diyos ko, Lord. Nako po. ng ebidensya na tinukoy namin doon sa perjury complaint na nagpapatunay na nagsisinungaling siya, iniwasan niya. Bakit naman niya, anong gusto mo? Ibabanggitin niya yung mga binanggit nyo? Hindi naman tungkol sa perjury case yung pinag-uusapan dyan. Tungkol lang sa impeachment. Involvement niya sa mga nangyayari dyan. Ano kinalaman doon sa pinahin yung kaso sa kanya? Matragis. Ay, lako, wala na makakakamsat. Hindi sila makaribat. Taranta na ang kampo ni Sara makakakamsat. Lako po. Wala na, taranta na talaga. Hindi na nila alam ang isasagot nila. Paiba-iba na yung sagot nila, mga kakabsat. Diyos ko, Lord Rudy. Hindi niya in-address. Anong mga example? Yun na nga, hindi niya kailangan i-address kasi hindi naman yan yung pinag-uusapan nila. 'Di ba? Ibang korte, hindi sa impeachment. Ang tanga naman nito. Diyos ko, Lord Rudy. My goodness. Example nito. Kunyari, 'di ba, ang sabi niya nung naghahatid siya ng pera na sinasabi niya ngayon ay confidential funds pala. Hinatiran niya daw ng kotse na may 80 million pesos, isang white Vios, pinarada niya sa Mega Mall parking lot. Utos daw ito ni Colonel La Chica. Or ni Colonel Nolasco, one of them. Ngayon, sabi niya, a day after, nakita daw niya na minamaneho ito, yung white Vios, minamaneho daw ito ni Miss Ria Kilala, ang asawa ni Ryan Kilala. Okay. Tapos binasag po natin to sa perjury complaint kasi ayon po dun sa testimonya ni Attorney Ryan Kilala, hindi naman po nagmamaneho tong asawa niya. So imposible yung paratang niya at never siya nagkaroon ng driver's license at bilang patunay nito. Nakakuha tayo ng certification mula sa Land Transport. Ang tanong, Sir Leonardo, sa inyong lahat, nakakuha daw sila ng certification sa LTO na walang driver's license yung asawa niya. Pero ang sinabi ni Madriaga, according dito kay Panelo, nakita niya yung asawa ni Attorney Kilala na nagdadrive. Ang tanong, kailangan ba na merong lisensya ang magdadrive? Na ang dami kong kaibigan dyan, nagdadrive nga po, Dragis, walang lisensya. Putragis. Ang dami pa nga dyan. Maski underage. Diba? Nagdadrive pa nga ng motor eh. Walang lisensya yun. So, bawal mag-drive yung mga kwan? Bawal talaga. Pero kung nakita yun, ibig ba sabihin nun? Pag wala siyang lisensya, hindi siya yung nakita niya? At saka hindi ka magpapatunay. Anong klaseng patunay? Diyos ko, Lord. Hindi ka pwede mag-drive, Mabsat, pag wala kang lisensya. Yes, nasa batas yun. Pero madami tayong nakikita, underage, nagdadrive ng motor, di ba? Anak ng kamote. Lalo na dyan sa mga probinsya, ang dami dyan. Makikita mo na lang, pumakan ka. Ako nga, binangga nga ako eh. Hinanapan ko ng lisensya, walang lisensya. Paano? Underage. Takot na takot. Nako po. Mga anak ko, walang lisensya. Sabi ni Magdalena. Nagsilabasan na. Yung anak daw ni Magdalena Santiago, walang lisensya pero nagda-drive. Diyos ko, Lord. At attorney pa talaga to. Ang daming nagda-drive na walang lisensya. Uncle ko nga nagda-drive. Walang lisensya for 10 years. Pero kapag nahuli ka, lagot ka. Yes, Sir Leonardo. 2 pamangkin ko, maestro, walang lisensya. Di ba? Tragis ako pa. Wala na guys, sa totoo lang, taranta na sila, no? Sa mga bagong pasabog
Ginulantang sila ni Madriaga kanina. Transportation Office, sa LTO, na wala talagang record na ever nagka-driver's license itong si Ria Kilala. Oh. So, isa yun sa mga halimbawa. Also, yung sinasabi niyang naimbitahan siya sa inauguration. Diba? Sa perjury complaint, linabas po natin na ang inimbita talaga sa inauguration, hindi naman siya. Ang inimbita ay si Attorney Ryan Kilala. At kaya lang siya naimbitahan ng inauguration team is because nagsabi si Attorney Kilala na hindi siya makakadalo at tinext niya itong RSVP number na si Ramil Madriaga na lang ang dadalo para sa akin. Ngayon, bakit importante yun? Kasi sinasabi ni Madriaga, 2018 pa lang, nagtatrabaho na siya kay VP Sara, and even before that, para kay PRRD, di ba? So, mahalaga po yung invitation sa inauguration kasi number one, bakit Tingnan na naman yung logic nitong attorney tungkol sa invitation. Sige. mo kailangan bakit hindi ka na-imbita? 'Di ba? Kung malapit na nakatrabaho ka pala ni VP Sara at ni Pangulong Duterte, bakit hindi ka na-imbita sa inauguration? Oo. Pangalawang tanong. Kung bakit daw hindi naimbitahan si Ramil Madriaga sa inauguration? Bakit walang invitation? Bakit naging parang ang labas nun? Dahil hindi makakapunta si Attorney Kilala, siya ang nag-substitute. Bakit? Kung talagang totoong malapit si Madriaga kay Sara Duterte at or kanino man sa mga Duterte, bakit hindi siya naimbita? Tingnan niyo yung logic niya. Putragis. Sa kasal ka, di ba? Kapag hindi ka inimbitahan, pupunta ka ba? Sige nga, tanong ko sa inyo. Lalo na dyan sa probinsya. Putragis, magugulat ka na lang, nakapila na dyan. Buong barangay, nakapila. Diyos ko Lord. Anong klaseng argumentong attorney to? Diyos ko Lord, mga kabsat. Diyos ko po, Rudy. Ay! Alak na gising! Diyos ko po. close mo, nagtatrabaho ka para sa kanila, bakit mo pa kailangan ng imbitasyon? Hindi ba dapat kasama ka dun sa grupo ng mga nagtatrabaho para kay VP? Wala na kasi, bistado na. Na-establish na hindi totoo yung sinasabi ng amo nyo na hindi sila magkakilala. Sangkatutak ang ebidensya. May video pa. Hindi lang yun, may video call, print screen pa. Alak lang kamote. May one-on-one video call pa, anak ng kamote. Saan ka pa? Diyos ko Lord. Sara na buuin yung inauguration or mag-provide ng security for the inauguration. Oo. Diba? So, mahalaga yun eh. Siyempre, hindi niya in-address kanina. Yun yung mga halimbawa nung mga binasag na natin sa perjury complaint pero iniwasan niya completely kanina umaga at hapon. May inilabas pa ho siyang video na parang isang event na yung video. may flag down na inabot sa kanya si VP Sara at ang tawag sa kanya ay Sir Ram. Na paulit-ulit pong i-plenay sa Kongreso na parang ang lumalabas po roon ay yung event na yon, yung flag ay iniabot kay VP Sara at tinawag siyang Sir Ram, kaya ang konklusyon tila ay magkakilala nga ito bakit tatawagin pang Sir Ram at sa kanya iaabot yung flag. Ano po ba yon? Pati yun, Henry, in-address na namin yun sa perjury complaint. Kahit hindi kailangan, dahil alam namin na gagamitin yan ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara, in-address na namin yun, binolunteer na namin yun at piniliwanag namin doon na ito ang si Ramil Madriaga, totoo naman na binuo niya itong Isip Pilipinas. So ngayon totoo yung Isip Pilipinas, no? So ano Isip? Inday Sara Isip. Ano na yun? Inday Sara for President ba yun? So ngayon, kuwan na, siya talagang bumuo ng Isip. So, tinatanggap nyo na. Hala. Ano, umaamin ka na? Diyos ko Lord, kala ko hindi nyo kilala. Tapos ngayon, talagang siya na. Isa pa nga. Namin yun sa perjury complaint. Kahit hindi kailangan, dahil alam namin na gagamitin yan ni Ramil Madriaga laban kay VP Sara. Dahil alam nyo gagamitin yan ni Ramil Madriaga. In-address na namin yun, binolunteer na namin yun at kiniliwanag namin doon na ito ang si Ramil Madriaga, totoo naman na binuo niya itong Isip Pilipinas. Totoo naman. Di ba? Umamin na mga kabsat. Diyos ko Lord Rudy. Tako po. Itong parallel support group para suportahan or volunteer group para suportahan yung kandidatura ni VP Sara. Pero yan, napakadami niyan, Henry. Hindi yan kilala lahat ni VP Sara. Pero syempre, dahil tumutulong, dapat, di ba, magpapasalamat ka
Kung may pagkakataon, may ikipag-picture ka. Kung may pagkakataon, may ikipag-meeting ka. Noong mga panahon na yun, virtual kasi may COVID. Okay, so anong nangyari dito sa flag na ito? Nasa perjury complaint ito, na suportado din ng affidavit ni Attorney Ryan Kilala. Kung matatandaan mo, Henry, bago pa magsimula yung Wala na. election period or campaign period, nag-motorcycle caravan na si VP Sara all over the Philippines. Tapos, pumunta sila sa Matnog, Sorsogon. Doon pumunta yung motorcycle caravan. Nagkataon naman na dahil alam ng Easy Pilipinas na yun ang next stop ng motorcycle caravan, nakaabang sila doon kay VP Sara. Para pagdaan ng motorcycle caravan, magpapakita sila ng suporta, di ba? Mag-cheer sila pagdating ni VP Sara, kakawayan sila at iba pa. Ngayon, nakita ni VP Sara yung Easy Pilipinas na nag-aabang, pero since hindi niya kilala kung sino ang mga nandun sa Easy Pilipinas, ang ginawa niya, tinawagan niya si Attorney Ryan Kilala. Sabi niya, Attorney Ryan, nakita ko yung Easy Pilipinas, nakaabang dito sa Matnog, Sorsogon. Sino ba ang dapat hanapin dito para pasalamatan sa suporta nila? So, yun ang dahilan kung bakit inabutan siya ng flag at hinanap siya mismo. Kasi yun ang bilin ni Attorney Ryan Kilala na taong papasalamatan. Leader naman nga siya ng Easy Pilipinas. So, at ito, Henry? Yung pag-abot ng flag, hindi yan special kay Ramil Madriaga. Halos bawat stop sa kampanya, may inaabotan talagang ganyan na supporter bilang pasasalamat. Okay. So ang talagang kilala ni Vice President Sara Duterte ay si Attorney Ryan Kilala. Kilala talaga niya. Kilala. Tapos, yun nga, kanina, kung napansin mo, nagpresenta siya ng ebidensya na malapit siya kay Ryan Kilala. Given na po yun Actually, sinabi na nga po namin na magkaibigan sila. So hindi po, yun po yung sinabi ko sa statement ko after mag-testify si Ramil Madriaga, na yung mga ebidensyang present niya, hindi relevant, hindi material. Bakit? Kasi, di ba? Sir Leonardo, yung mga pinakita daw ni Ramil Madriaga kanina sa hearing, hindi daw relevant. Hindi daw relevant yung mga ebidensya pinakita ni Ramil. Diyos ko, Lord Rudy! Yan, bubulag-bulagan kasi kayo, no? Yan ang problema, mga panatiko. O sige. Putragis, hindi daw relevant. Kayang kilala. Given na po yun Actually, sinabi na nga po namin na magkaibigan sila. So hindi po, yun po yung sinabi ko sa statement ko after mag-testify si Ramil Madriaga, na yung mga ebidensyang present niya, hindi relevant, hindi material. Bakit? Kasi, di ba, magpapakita siya ng picture na malapit siya kay Ryan Kilala. Alam na po natin yun. Sinabi na nga, yun nga po ang basehan kung bakit mag-testify si Ryan Kilala. Dahil magkaibigan nga sila. At si Ryan Kilala mismo ang nagsabi na si Madriaga at saka si VP Sara ay hindi yan magkilalang personal. Kaya, para, kunyari, yung first Zoom meeting, first virtual meeting ng Easy Pilipinas kay VP Sara, si Ryan Kilala ang nag-arrange. At may pruweba kami dyan, text message mula kay Ryan Kilala to VP Sara to arrange that first meeting. So, importante rin yun kasi, yun nga, kung 2018 pa lang kayo magkatrabaho, bakit si Ryan Kilala ang mag-arrange ng first meeting? Hindi ikaw, Ramil Madriaga. Okay, ito pa. Pati ho yung scholastic record. Sabi ni Madriaga ay meron siyang binabanggit na sa kanyang sinumpang salaysay, ibinunyag niya na lubhang kaduda-duda daw ang pagpasa ni Vice President Sara sa College of Law at ang sabi niya naging close siya sa dating associate din ng SSE Law na naging professor ng pangalawang Pangulo at binanggit daw sa kanya na dahil lamang doon sa influence ng dating associate din kaya nabigyan ng passing grade ang Vice Presidente. Pakisagot niyo nga po ito. Hindi, bagong-bago yan, Henry. So hindi ko pa nakakausap si Attorney Kilala at si VP Sara tungkol dyan. Pero number one, napaka-irrelevant yan sa usapin ng impeachment. Walang kinalaman yan. Number two, malamang dahil sa source, kasinungalingan na naman yan. Paninirang puri yan. Para bang ang ano ho kaya sa tingin ninyo, bakit inilabas ito? Anong gustong palabasin dito? Naninira, di ba? Kasi alam naman natin, Henry, ano bang pakay nila dito? Ang pakay nila dito, ang impeachment, ano bang consequence yan? Kapag na-convict ka, hindi ka makakatakbo sa 2028. So yun yung unang pakay nila. Umaasa sila na mapakonvict si VP Sara sa Senate para mawala siya
2028 picture sa 2028 national elections. Mukhang malabo yun. Kasi, yun nga, kung ang star witness mo, kagaya ni Ramil Madriaga, malabong makakapasa yan sa Senado. So, anong taktika? Siraan na lang natin to. Para, kung hindi man makonvict itong si VP Sara, baka matalo to ng kandidato natin, kakasira natin sa kanya araw-araw. Yun ang tingin ko, taktika dito. Yung biglang paglutang nitong si Madriaga, marami nagtatanong, bakit biglang lumutang ito? Sinong nasa likod nito? Sino nasa likod? Maraming pwedeng, actually, sa dami kasi ng kalaban sa politika ni VP Sara, pwedeng kahit sino sa kanila. Kasi sino ba ang magbe-benefit, di ba? Kung mawala si VP Sara sa Panguluhan sa 2028, di ba? Yung mga kalaban niya sa politika, napakadami po nito. Well, ang kasamahan nila mismo sa Kongreso, si Representative Toby Tiangco ang nagsabi na maraming miyembro sa Kongreso na tinutulak itong impeachment kasi 1,000,000% alam nilang hindi maaareglo si VP Sara. So, yun ang unang titignan, yung mga kailangan mang areglo para hindi makulong, para hindi mapanagot sa mga kalokohan nila dyan sa Kongreso. Tapos kanina nabanggit ko na nga na parang mahirap na hindi isipin na involved si former Senator Trillanes dito dahil yun nga, yung laman ng affidavit at dinagdagan pa ng supplemental affidavit, ang tawag ko dito noong pa, Trillanes greatest hits. Diba? Drug trade money, pogo money ngayon. Sinama pa yung Farmally. So, parang may bakas ni former Senator Trillanes. Opo. Nag-sign ng waiver si Madriaga, bank waiver. Ano ang inyong tinging implikasyon nito dito sa kasong itong isinalaban sa Vice President? Absolutely wala. Bakit? Kasi sabi niya, wala daw. Absolutely wala. Walang silbi ang pag-waive niya ng bank accounts. Really, attorney? Really? Kung wala naman pala, dapat yung kliyente mo, mag-waive na rin sila ng bank records nila. 'Di ba? Wala pala ano? Sabi niya, kung natatandaan ko, is si PRRD daw ay ginamit siyang dummy for mga kaperahan na parang natatanggap di umano ni PRRD. So pinangalan niya daw nakapangalan daw yung mga account na yon sa pangalan niya. 'Di ba? So pag nag-issue siya ng waiver, anong makikita doon? Hindi naman mapapatunayan doon na si PRRD nga ang nag-utos sa kanyang buksan yung accounts na yon, at si PRRD ang totoong may-ari ng mga kaperahan na nandun sa loob ng account niya. 'Di ba? Ang makikita lang doon is one, nasa pangalan niya yung account, at number two, nilaman yung account. So, walang mapapatunayan yun Wala daw mapapatunayan yung wave nila sa... una daw, sabi niya, mapapatunayan sa kanya yon. Pangalawa, ano yung sinabi niya pangalawa? Dalawa yung pinakita niya, One, nasa pangalan niya yung account. Nasa pangalan niya. At number two, may laman yung account. May laman yung account. So, walang Ano yung pangatlo? Nakalimutan niya. Attorney, ano yung nakalimutan mo? Tandaan mo, winave niya yung bank records niya. Ibig sabihin, pwedeng kalkalin. Ang tanong, hindi lang yung pangalan at hindi lang na may laman yung pera, hindi lang may milyon-milyon. Kanino galing? Malalaman kung kanino galing yung mga milyong-milyong pumasok. Nakalimutan mo ba yun, attorney? Diyos ko, Lord. Kaya takot na takot si Lustay, di ba? Takot na pumirma ng waiver o kaya ipakita ang bank records kasi malalaman saan ba galing yan. Galing ba yan sa Pogo na sinasabi ni Trillanes? Galing ba yan sa mga drug lords na sinasabi ni Trillanes? Naku po! Patawa talaga tong ko. Tragis ng Scholar Rudy. Sige tuloy. Patunayan yun ano lang yan, parang it's taktika ulit. Diba? Kasi siguro sasabihin nila, hihiritan nila si VP Sara na kita mo si Madriaga. Taktika lang daw. Sir Leonardo, Rani Sierra, taktika lang daw yung bank records na pag-waive. Kasi ang makikita lang naman doon, wala silang mapapatunayan sa bank record ni Madriaga. Kasi makikita lang doon yung pangalan ni Madriaga na siya yung may-ari ng account. At pangalawa, may laman na pera. Yun lang daw. Attorney ka pa talaga. Diyos ko, kaya pinagtatawanan kayo Tarantang-taranta kayo di ba? Kung makapag-gaslight kayo, putragis. Akala nyo makatotohanan, may kulang-kulang din sinasabi nyo
Nagkamote. Kaya nga takot at takot yung amo niyo, di ba? Takot at takot si Digong pumirma, di ba? Sasabihin, sampalin pa niya si Trillanes. Pero di naman niya kaya. Eh paano? Mabibisto kung kanino galing. Di ba? Diyos ko Lord, wag tayo magbulan dito. Nako po. Ikaw at saka si Pangulong Duterte, matagal na namin kayong sina-challenge na mag-sign ng waiver, di ka makasign. Pero yun nga, si Madriaga, wala namang mapapatunayan yung pag-waiver niya eh. Di ba nga, nung na-aresto siya for kidnapping for ransom, baka ang ibig sabihin na may pera sa loob, yun yung ransom na dinimanda niya doon sa mga biktima niya. Diba? Hindi natin alam eh. Hindi natin masasabi base doon sa waiver na totoo yung sinasabi ni Madriaga. Meron pa nga ho siyang sinabi kanina na siya daw inutusan ng dating Pangulong bumili ng motorsiklo. 2 motorsiklo yung kanyang binili, pero sa kanyang anak niya ipinangalan at saka sa kanya nakapangalan yung isa. Pero yun daw ho ay ipinabibigay ng dating Pangulo sa kanyang anak na si Vice President Sara. Pero sa kanya na daw ho niya ipinangalan. Ano po ito? Yun nga po yun nga po ang problema dito kay Ginoong Madriaga. Yung mga immaterial at irrelevant na mga allegation niya or pati yung mga immaterial at irrelevant allegations niya, nagbigay siya ng pruweba ng mga picture at kung ano-ano pa. Pero dun sa mga mahalagang parte ng testimonya niya na inabutan siya ng pera, pinag-deliveran siya ng pera, binigyan siya ng instructions, lahat yun unverifiable. So hindi niya mapapatunayan gamit ang ebidensya, laway lang ang puhunan niya. Really? So katulad nitong mga motor na to, o kahit na mapakita mo pa yung laway lang pala, pero takot na takot kayo, di ba? Kabado kayo, di ba? Takot yarn. Mga absent, Diyos ko Lord, mahaba pa to? Teka, check ko nga. Ipa-pass forward ko ng konti VP Sara. So pinapatunayan lang talaga nito, Henry, na wala talagang kredibilidad tong mamang ito. Wala daw kredibilidad. Parang Marcoleta din. Wala daw kredibilidad. Diyos ko Lord, Rudy. Siya, okay na tayo dito. Tarantang-taranta na yung kampo nila. Talagang hindi nila masagot ng diretso, maabsat, no? Itong mga sinasabi ni Madriaga na yun nga, no? Na irrelevant daw, wala daw silbi yung mga pinakita niyang ebidensya, wala daw para sa kanila. Siyempre, kampo nyo yun di ba? Pinapalakas nyo na yung loob nyo, pero sa totoo, nanginginig na kayo. Dragis. Siya, mag-last topic tayo bago tayo mag-dinner kasi kanina pa ako tinatawag. Handa na yung dinner, Mapsat. Mag-last topic po si Maestro. Countdown lang tayo, Mapsat. Here we go!